And clearance was granted September 23, 1972. Lumabas si dating Pangulong Marcos sa TV at gumawa ng isang kagimbal-gimbal na pahayag. I have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. Ayon kay Marcos, martial law ang tanging sagot sa lumalalang kaguluhan noon sa lipunan at sa korupsyon sa gobyerno. Marami ang ipinagbawal, lalong-lalo na ang pagkilos, pagsasalita at pagsusulat laban kay Marcos sa kanyang pamilya at sa pamahalaan. And during the first few months of martial law, especially for the guys, would you believe, bawal ang long hair? Grabe naman yon. Ang narinig ko pa sa parents kong, may curfew daw po kayo nun? That's right. Kitang-kita mo, hawak talaga ni Marcos sa leeg ang bawat Pilipino. Paano po niya nagawa yun? Unang-una, because of his martial law powers, nakuha niyang imanipula yung saligang batas upang mapahaba pang lalo ang kanyang termino bilang Pangulo, kahit na 7 taon na siyang nakaupo sa pwesto. Ayon din sa bagong 1973 Constitution na naratify sa isang pekeng plebisito, pwedeng gumawa si Marcos ng anumang batas kahit pa may kongreso. Sinigurado rin ni Marcos na kontrolado niya ang media at mahahalagang sektor ng ekonomiya. Pinahawakan niya ang mga ito sa kanyang malalapit na kaibigan at kamag-anak. Isa na rito si unang ginang Imelda Marcos na pumangalawa lamang kay Marcos sa kapangyarihan. Pero higit sa lahat, tiniyak ni Marcos na hawak niya ang militar. Ipinamahala niya ito sa mga opisyal lamang na inaakala niyang lubos ang katapatan sa kanya. Naghasik ng takot ang militar sa puso ng mga pangkaraniwang Pilipino. Naging brutal ito, lalong-lalo na sa mga naglakas loob na kalabanin ng rehimeng Marcos. Marami sa mga ito ang ikinulong, tinorture, o di kaya'y basta na lamang pinatay. And Ninoy Aquino? He was also killed by the Marcos regime, right, Tito Jim? Yun ang naging matinding paniniwala ng marami. And it was his murder that hastened the events that led to the EDSA Revolution. 8 taon ikinulong si dating Senador Benigno Aquino Jr. at 3 taon siyang namalagay sa Estados Unidos pagkatapos ng isang heart bypass surgery doon. On August 21, 1983, umuwi siya rito sa Pilipinas. Nabalitaan niya kasi na si Marcos ay matagal nang may sakit at kinailangang sumailalim sa isang maselang kidney operation. Inakala ni Ninoy na maaari siyang maging alternatibo kay Marcos kung sakaling mamatay ito. Dahil matagal nang malupit na kalaban ni Marcos si Ninoy sa politika, malaki ang pangamba ng maraming tao, pati si Ninoy mismo, na napakadelikado ng kanyang ginawang pagbabalik. You have to be very ready with your hand camera because this action can become very fast. In a matter of 3-4 minutes, it could be all over, you know. And I may not be able to talk to you again after this. At di nga nagtagal, makaraang lumapag ang eroplanong kanyang sinasakyan. Noong ideklara ang martial law, nanahimik na lamang ang mga ordinaryong Pilipino. Pero nang patayin si Ninoy, nag-react agad sila. Sa sumunod na mga araw, ang binansagang natutulog at takot na Pinoy ay parang isang higante na biglang bumalikwas mula sa masarap at matagal na pagkakahimbing. Walang takot nitong inilabas ang kanyang galit sa rehimeng Marcos. Sa libing ni Ninoy, tinatayang 2 milyong Pilipino ang lumabas sa kani-kanilang mga tahanan at opisina upang makiramay. Doon, pinakita ng mga Pilipino ang unang senyales ng people power. Teka po, Tito. Paano po ito nalaman ng mga Pilipino sa iba't ibang parte ng bansa? Di po ba kontrolado ni Marcos yung media? Well, ipinalabas ng media na kontrolado ni Marcos. Nakakaunti lang ang nag-attend sa funeral ni Ninoy. Pero may isang maliit na magazine na naglakas loob na i-report ang mga tunay na pangyayari. Ito yung Mr. and Miss. At masasabing ito ang nagpasimula sa paglaganap ng tinatawag na mosquito press
Sa mga panahong yun. Sa radyo naman, you had Radio Veritas na pag-aari ng simbahang Katoliko. At dito na rin nag-umpisa ang sunod-sunod na mga rally at kilos protesta laban kay Marcos, right? Tama. Biglang lumitaw at kumalat na parang apoy sa tuyong kahoy ang anti-Marcos sentiment sa lahat ng sektor ng lipunan, especially the middle class. And, take note, Bianca, malaking bahagi nito ay ang kababaihan. Sila ang nagpasimula ng masigla at masayang pagpoprotesta na muli nating makikita sa EDSA. Pati mga artist tulad naming Apo, from stage, movies and television, ay nagsilahok sa mga pagkilos na ito. Naging sentro ng mga anti-Marcos rally na ito ang Ayala Avenue sa Makati. Doon naging pangkaraniwan ng malakas na pag-ulan ng yellow confetti. At dito na nabahala ang Estados Unidos. At ano namang kinalaman ng US sa mga pangyayaring ito? Dapat nating tandaan na may dalawang malaking base militar noon ang mga Amerikano dito. Marami rin silang business interest. Sa pananaw ng US, pag humina ang gobyernong Marcos, maaring magtagumpay ang mga komunista. At yun ang ayaw nila. Pero hawak pa rin naman ni Marcos ang buong militar, di po ba? Yun ang akala ni Marcos. Di niya alam na ayaw na sa kanya, di lamang ng mga demonstrador, kundi pati na rin ng ilang miyembro ng armed forces. Paano nangyari yon, Tito Jim? Hindi ba malapit at tapat yung mga opisyal ng militar kay Marcos? Hindi lahat. You must remember that for some people, loyalty has limits. So ganitong nangyari. Marcos actually discovered he was sick with a very rare disease sometime in the late 70s. Kaya po siguro siya naging paranoid sa mga taong nakapaligid sa kanya, lalong-lalo na yung mga nasa militar? That's right. Kaya naman in 1981, inappoint niya bilang Armed Forces Chief of Staff ang isa niyang kamag-anak na lubos niyang pinagkakatiwalaan na dati niya rin driver at bodyguard na si General Fabian Ver. Binigyan ito ni Marcos ng malawak na kapangyarihan. Bagay na ikinasama naman ng loob ng dalawang mataas na opisyal ng militar, sina Defense Minister Juan Ponce Enrile na matagal nang kaalyado ni Marcos at si General Fidel V. Ramos, AFP Vice Chief of Staff at pinsan din ng Pangulo. Tumahimik na lang muna si Ramos pero hindi nag-atubiling kumilos si Enrile. Sa tingin ni Enrile, maaari siyang ipaligpit ni General Ver para hindi maging hadlang si Enrile sa pag-upo ng First Lady Imelda Marcos bilang Pangulo kung sakaling mamatay si Marcos. Nagbuo si Enrile ng sarili niyang security force na pinamunuan ni Lieutenant Colonel Gregorio Gringo Honasan. Di naglaon, ang grupong ito ang nagpasimuno sa Reform the Armed Forces Movement o RAM. Ang layunin ng RAM ay ituwid umano ang mga katiwalian sa armed forces. Pero may lihim na balak pa ito, ang maglunsad ng kudeta at agawin ang kapangyarihan ni Pangulong Marcos. So, Tito Jim, 2 years after mapatay si Ninoy Aquino, grabe na pala yung sitwasyon? And what made things worse was our economic condition. Bagsak na talaga. Inilipat ng malalaking negosyante ang kanilang pera sa ibang bansa. Hindi na rin kinayang bayaran ng gobyerno ang ating mga utang panlabas na lumobo ng $28 billion. Pera na napunta lamang sa bulsa ni Marcos at ng binansagang mga crony niya. Kung ganun na kalalayang sitwasyon, bakit hindi patuluyang nag-alsa ang taong bayan? Kumayambing mo ang revolusyon sa isang prutas. Hindi pa ito hinog. Kinakailangan munang may mangyari pa. Tulad ng pagpapatawag ni Marcos ng snap elections. Aba, korek ka dyan. At yan ang huling bahagi ng ating backgrounder to the EDSA Revolution. Noong 1981, 9 na taon makaraan ideklara ni Marcos ang martial law, nagpadao siya ng presidential elections na kanyang pinanalunan laban sa dalawang pipitsuging kandidato. 6 na taon ang dapat niyang termino. Subalit para ipakita sa buong mundo na suportado pa rin siya ng nakararaming Pilipino, at dahil na rin sa pagudyok ng Estados Unidos, ipinasya ni Marcos na tumawag muli ng eleksyon bago pa matapos ang kanyang opisyal na panunungkulan. Well, I understand the opposition has been asking for an election.
In answer to their request, I announce that I am ready to call a snap election, perhaps earlier than 8 months, perhaps in 3 months or less than that. Pinili ng ilan sa mga makakaliwang grupo na i-boycott ang snap election. Sa kabilang dako naman, napilitang magkaisa ang tinaguriang moderate opposition. Ang kanilang piniling kandidato sa pagkapresidente ay ang byuda ni Ninoy na si Cory Aquino. Si dating Senador Salvador Doy Laurel, na may balak din sanang tumakbo sa pagkapangulo, ay pumayag na maging vice presidential candidate. Ang kanilang naging slogan, sobra na, tama na, palitan na. Naging mainit ang kampanya para sa snap presidential elections na itinakda sa February 7, 1986.